Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahan. Magandang hapon po mga ka-TNK, kayo pa rin po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women at sa ngalan po ni Ms. Hani Castro, ako po si Jessel Aquino. At ito po ang inyong programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Ms. Jessel. Magandang hapon, Ms. Sharon. Yes, magandang hapon din po sa lahat ng ating mga tagapakinig at manonood. Siyempre online, patuloy pa rin po tayong mapapakinggan or napapakinggan ang ating mga ng mga ka-TNK sa Radio Magazine 1278 kHz tuwing Biyernes, 1:00 po yan hanggang 2:00 ng hapon. At syempre, Ms. Sharon, para sa mas pinalawak na paghahatid ng impormasyon, makakasama pa rin po tayo ng ating mga ka-TNK sa pamamagitan ng mga replay natin sa Radio Pilipinas 1 tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon at mapapanood rin tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa AffordaBox. Yes. At Happy Women's Month pa rin po dahil hindi pa tapos ang buwan ng Marso. Mga ka-TNK at sa iyo rin, Miss Jessel, kumusta naman ngayon ang PCW lalo't matatapos na ang National Women's Month celebration? Busy kayo, sigurado. Patapos na nga po ang Marso, pero Happy Women's Month pa rin po sa ating mga nakikinig na sa ating mga ka-TNK. At Ms. Sharon, okay naman po kami. Medyo busy po, pero ang PCW po ay overwhelmed and grateful sa naging turnout po ng ating 2025 National Women's Month celebration. Kasi po nung kick-off, nabanggit nga po namin ng mga nakaraang episode, more than 1,000 po yung participants na dumalo doon sa ating kick-off po sa MOA, sa Mall of Asia, sa Pasay City. At nagkaroon din nga po tayo ng mga activities sa Visayas at sa Mindanao. And this last 2 weeks nga po ay nakatanggap kami ng awards not just locally but even internationally po para sa aming short films about anti-OSAEC o online sexual abuse or exploitation of children. Ito nga po yung na-feature na rin natin last week na short films in partnership with DDB Group Philippines na nanalo po dun sa 12th araw awards. At ito nga lang pong linggo, Ms. Sharon, nakatanggap po tayo ng balita na ang ating short film na play ay nanalo ng bronze sa AdFest 2025 Lotus Awards, isang international creative festival po na ginanap sa Pattaya, Thailand. At kagabi lang po, Meron pa. Kagabi lang po na nabanggit sa amin na ang play daw po ay shortlisted din sa Spikes Asia 2025. Ito po ang Asia's most prestigious and oldest award for creative advertising. Wow, talagang that's huge, Miss Jessel. Congratulations sa PCW, yung and partner. Also, yes, yung DDB Group Philippines, and of course, congratulations din sa matagumpay na National Women's Month celebration ngayong taon. Saludo po ako sa Philippine Commission on Women, sa lahat po ng bumubuo ng PCW. And syempre, pasalamat din po talaga kami sa iba't ibang ahensya po ng government, especially yung sa ating, of course, with our private sector din po na mga nakiisa sa ating NWMC po nga. At nga hanggang ngayon to, dahil National Women's Month celebration pa rin po ngayon, hinihikayat po namin ang ating mga ka-TNK na i-share po ninyo sa social media, sa inyong mga social media, yung mga photos po ninyo, ano po ba yung mga ginawa ninyo ngayong Women's Month, yung mga purple your icon, yung mga Purple Wednesday
OOTDs or any related na activities or ginanap po ninyo para lang po dito sa ating National Women's Month celebration. At gamitin po natin ang ating official hashtags, ang hashtag WeCanBeEqual at hashtag NWMC2025 para madali po naming makita ang inyong mga ginawang activities. Yes, gusto ko nga yung Purple Wednesday OOTD, Miss Jessel, magandang i-flex nga yan sa social media. At habang ginugunta pa rin natin ang ating yung Women's Month, Samantala po mga ka-TNK, i-flex muna natin ang isa na namang good job ng ating mga kapwa Gadvocates para sa ating featured Gadwork. Gadwork na good work? I-flex na yan! Sa featured Gadwork, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipa-trending. Gadwork sa bayang digital, walang senior citizens dahil lahat tayo ay digital citizens. Mga ka-TNK, good job talaga ang isinagawang one-day training on cybersecurity and e-government services ng DICT Regional Office 9 at Basulta GAD Team noong March 13 dahil 12 senior citizens ang naging digitally connected sa nasabing training program. Bilang isa sa mga sektor na pinakamadaling mabiktima ng cyber threats at online scam, ang mga senior citizens na lumahok ay binigyang pagsasanay sa cybersecurity at data privacy na nagbigay diin sa mahahalagang hakbang at paalala upang protektahan ang kanilang sarili online. Sumailalim po yung 12 na senior citizens sa isang orientation ng pagsasanay sa eGov.ph app upang ma-access ang mga services ng government at mahahalagang documentation tulad ng kanilang senior citizens at national IDs. Binigyan din po ni Director Cheryl Ortega ang kahalagahan ng pag-abot sa mga senior citizen at pagtiyak ng kanilang makabuluhang pakikilahok sa digital world. Ang nasabing pagsasanay ay bahagi po ng kanilang pagdiriwang para sa National Women's Month. Kaya naman mga ka-TNK, good job talaga ang DICT Regional Office 9 at Basulta GAD Team at lalong-lalo na ang ating mga senior citizens na ngayon ay digital citizens na rin. Para naman po sa isa pang Gadwork, ang Women's Summit, matagumpay na isinagawa po sa Visayas at sa Mindanao regions. Ang PCW sa pakikipagtulungan sa University of the Philippines Cebu ay pinangunahan ng Visayas Women's Summit noong March 19 at 21. Sa unang araw po ng Women's Summit sa Visayas ay nagkaroon ng isang insightful discussion kasama sina Dr. Sylvia Estrada Claudio na tinutukan ang comprehensive health rights for women and their crucial role in achieving gender equality, at si dating PCW Chairperson Dr. Rodora Bukoy na tinalakay kung paano malalampasan ng mga kababaihan yung mga barriers at magsusulong ng transformative changes sa politics at sa pamumuno. Ang ikalawang araw naman po ng Visayas Women's Summit na pinangalan ng Halad sa Kababayan-an ay para sa mga libreng serbisyo para sa mga kababaihang dumalo mula sa iba't ibang sektor ng rehiyon. At kahapon po sa pangunguna ng PCW North Mindanao Field Office at pakikipagtulungan sa City Government of Butuan at Caraga State University ay ginanap ang Pakigduyog Women's Summit 2025 kung saan ay nagkaroon ng Summit Lecture Series on Financial Literacy, Fire Safety and Prevention, Cybersecurity and Anti-OSAEC, Psychosocial First Aid, Entrepreneurial Mindsetting, Filipino Sign Language at Child Labor Prevention and Elimination Program. Dito nga po nagtatapos ang National Women's Summit natin ngayong taon. Kaya naman sa lahat ng ating mga ka-TNK at Gadvocates na nakibahagi sa lahat ng ating event sa Luzon, Visayas at Mindanao, good job talaga kayong lahat. Grabe, talagang punong-puno ang schedule nyo, no? Opo. Talagang hindi ko alam kung paano nyo ginawa. Siyempre, pakikipagtulungan and partnership po natin with different government agencies and mga private sectors po. Yan, okay. At para naman po sa ating say sa TNK, mula naman sa good job ng ating mga kapwa Gadvocate, dumako naman tayo sa hashtag say sa TNK question for the week. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag
Say sa TNK. Kung tema ng ating programa ngayon is about yung women with disabilities. Kaya po nais po naming malaman kung ano po yung say ninyo. Paano natin masisiguro ang aktibong pagkilahok at pantay na oportunidad para sa mga kababaihang may kapansanan. Comment na po kayo sa ating social media at PCW.gov.ph o mag-text sa 0917 845-4814. Ulitin ko po, 0917-845-4814. Babasahin po natin ang say ng ating mga ka-TNK bago matapos ang ating programa. Opo, makisali na po sa talakayan natin mga ka-TNK, no, yung ating say sa TNK question of the week ay paano natin masisiguro ang aktibong pakikilahok at pantay na oportunidad para sa mga kababaihang may kapansanan. And then yung mga insights nyo po ay babasahin natin mamaya no, bago matapos yung ating program. Kaya speaking of kababaihang may kapansanan, alam ba ninyo mga ka-TNK na idineklara ng Proclamation number 744 Series of 2004 ang huling Lunes ng Marso ng bawat taon na Women with Disabilities Day. Ang proklamosyong ito ang nagdidirekta sa National Council on Disability Affairs o NCDA sa pakikipagtulungan sa PCW na siguraduhin ang paggunita ng nasabing selebrasyon. Kaya naman mga ka-TNK, ang makakasama natin ngayong hapon ay walang iba kundi ang punong abala sa nalalapit na Women with Disabilities Day sa March 31 o sa Lunes na yan, na mula naman po sa NCDA. Sino kaya siya mga ka-TNK? Malalaman natin yan matapos ang ilang mahalagang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahal. Kaya sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit doble pa ang ibinuhos na pondo para sa pagpapatibay nito. Note, we have provided a budget to upgrade 367 bridges and almost 1,600 kilometers of road along our country's longest thoroughfare, the Maharlika Highway from Luzon all the way to Mindanao. Sa bagong Pilipinas, mabilis ang aksyon para sa maayos na transportasyon. Lahat ng tao ay may kakayahang magbago. Tayo mga Pilipino ay naniniwala sa pagbabago. Dito ay katuwang natin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang simbolo ng pag-asa bilang isang responsableng mamamayan sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagkaroon po ang Subic Bay Metropolitan Authority ng isang programa na tinatawag na Work Reintegration Program. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon na sila'y mapagbigyan ng trabaho dito sa Subic Bay Freeport Zone para makatulong sa kanilang pamilya, pati sa kanilang pagbabago bilang isang members of the society. Sa pamahalang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. May mga kababayan tayong nangangarap mang ibang bansa para sa mas maginhawang buhay. Gaya na lang ni Rosini na isang dating nurse. Pero ngayon ay nasa agrikultura na sa tulong ng mga programa ng gobyerno. Dito po napatunayan ko na hindi na nga kailangan na mga ibang bansa dahil pwede ka naman po kumunlad, yumaman actually, dito po sa Pilipinas sa pamamagitan po ng agrikultura. Muna, ang nakuha ko po na training sa TESDA is Organic Agriculture Production NC2. And then, nag-training naman po ako ng Trainer's Methodology sa SFIST. And last March and June, nag-take naman po ako ng Agri-Crop Production NC2 and Agropreneurship. Sa bagong Pilipinas, posible na ang maginhawang buhay. Hindi na kailangang hanapin pa sa ibang bansa. Sa tulong ng mga programa ng gobyerno, maaaring umasenso ang buhay sa sariling bayan, basta't samahan ng sipag at diskarte.
Ang bawat tagumpay ng Subic Bay Metropolitan Authority mula sa paggamit ng Subic Bay International Airport bilang gateway ng pambansang komersyo ay isang napakahalagang pamamaraan upang ating makamtan ang bagong Pilipinas. In terms of the employment generated, we are able to generate 50,000 workers related to logistics, shipping, and airport-related business. Right now, the Subic Bay International Airport is being utilized as a gateway for logistics business and for military use. But in addition to that, we are also a home to maintenance, repair, overhaul of corporate jets. And we have 4 locators engaged in aviation training. Ang patuloy na pag-unlad ng mga institusyong panghimpapawid ay ang maghatid sa atin tungo sa bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sabi nila, kapag maayos ang kalsada, maayos ang pamamahala. Ito ang pinatunayan ng Philippine Reclamation Authority sa pagbibigay suporta sa proyektong Cavitex Toll Expressway. Ladies and gentlemen, these flagship PPP projects are the results of a great deal of hard work, thorough planning, and collaborative efforts of the Philippine Reclamation Authority, the Cavitex Infrastructure Corporation, and of course, its principal company, the Metro Pacific Tollways Corporation. Ang mga motorista manggagaling sa north na papunta sa south ay maginhawa ng nakapaglalakbay. Yung produkto natin na magmumula sa magkabilaang bahagi ng Luzon ay malayang nakakarating sa kanilang paruunan upang maibigay ito, maibenta ito, maitinda ito sa mga presko pa ito, bagong ani. Ang Public Estate Authority Corporation na kasalukuyang namamahala sa Cavite Expressway ay subsidiary ng PRA. Magandang balita ito dahil ngayong madaragdagan na ang kita ng pamahalaan, mas dadami rin ang mga makabuluhang proyekto na mapakikinabangan ng taong bayan. Sa nagbagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong ng Nakatutok pa rin po kayo sa ating programang Tinig ng Kababaihan at makasama nga po natin ngayong hapon. Live po yan via Zoom ang Chief of Information, Education and Communications Division ng National Council on Disability Affairs, si Doctorate po siya, no? Doc Mark Anthony B. Inocencio. Magandang hapon po, Sir Mark. Magandang hapon, Sir Mark. Isa pong inklusibong hapon sa inyo, Miss Sharon at Miss Giselle, at sa lahat po ng ating taga-subaybay, nanonood at nakikinig sa ating programa. Isa pong inklusibong hapon at maligayang pagbati po ng buwan ng mga kababaihan, at para naman sa mga babaeng may kapansanan, Happy Women with Disability Day on Monday po. Okay, talagang maraming salamat at talagang sinabi niyo yung salitang inclusive. Yes. Okay. Ito na po ang aming unang tanong. Doc Mark, this year po, we are observing the 21st Women with Disability Day. Yung acronym na WWD. Saan at paano po ba nag-umpisa yung WWD at ano po ang kahalagahan nito? Opo. So, base po doon sa nabanggit din ni Ms. Giselle kanina, as per Proclamation number 744 na pinirmahan po ng ating former President Gloria Macapagal Arroyo, na nagdedeklara na ang huling Lunes ng Marso, ng buwan ng Marso ng bawat taon ay considered Women with Disability Day. This aims to promote the total development po at empowerment ng mga women with disability na ma-ensure po yung ating pong fundamental equality at yung integration ng kanilang mga pangangailangan sa national plan. We always believe that women with disability are also part of society and such deserve equal rights in the field of law and in all aspect of human endeavor. So ito po yung celebration natin na gagawin natin ngayong huling Lunes ng buwan ng Marso.
So, doon naman po sa isa pa na tanong natin na mahalaga po na magkaroon din tayo ng mga ganitong selebrasyon upang mabigyan din naman po natin ng tinig ang mga kababaihang may kapansanan. Dahil nga po yung ating tema ngayong taon para sa mga kababaihan ay para talaga sa mga marginalized sector natin. No? Gusto nating maiparating sa lahat na may magagawa tayo upang mapagyabong at mapaunlad ang buhay ng mga babaeng may kapansanan patungkol sa oportunidad sa trabaho, edukasyon, kalusugan, inklusyon at marami pang iba para sa mga women with disability po natin. Okay. Nabanggit nyo, Sir Mark, no, na ang women with disabilities ay part ng marginalized sector. And tinuturing nga po na part sila ng marginalized sector ayon din nga po sa Magna Carta of Women. No? So dito sa Philippines po ba, Doc Mark, ano-ano po ba yung mga challenges na kinakaharap ng mga persons with disabilities? And meron po ba tayong mga gender stereotypes para sa mga kababaihan na may kapansanan dito sa ating bansa po? Thank you, Miss Giselle. Yung mga babaeng may mga kapansanan dito sa ating bansa, nahaharap pa rin naman talaga sila sa iba't ibang hamon at pagsubok, no? Hindi lamang dahil sa kanilang kapansanan, kundi pati na rin sa mga gender-based issue. So, ilan na nga dyan yung tinatawag natin na discrimination at stigmatization, dahil alam natin na madalas na ang mga babaeng may kapansanan ay nakakaranas talaga ng discrimination mula sa ating lipunan. So, tinuturing sila na hindi kayang magtaguyod ng sarili o kaya makapag-ambag man lang sa pamilya or komunidad. So ang ganitong pananaw ay nagiging hadlang sa kanilang pag-unlad at marami pang mga nagiging biktima ng hindi pagkakapantay-pantay sa iba't ibang larangan at sa iba pang pagkakataon. So meron tayong mga mangilan-lilan katulad din ng access sa education at trabaho, kalusugan at medical na pangangailangan, at meron pa rin naman talaga yung pang-aabuso at paglabag sa kanilang mga karapatan. Meron din tayong mga pagkakaroon ng mga limitadong oportunidad sa trabaho, di ba? Minsan nakakakita tayo ng mga ibang post na hindi sila tumatanggap ng mga person with disabilities. So nagkakaroon din tayo ng ilan pa dyan is yung kakulangan natin sa suporta sa ating komunidad mismo. So being part of the marginalized sector, magkakaroon din tayo doon sa ating yung kultura at pananaw sa lipunan, nagkakaroon pa rin naman tayo niyan. So sa kabila ng mga hamon na yan, yung mga challenges, tayo sa National Council on Disability Affairs at yung mga organizations at advocacy groups sa Pilipinas, patuloy tayong nagtatrabaho upang mapabuti ang kalagayan ng mga babaeng may kapansanan at tumutok sa kanilang mga karapatan at pagkakapantay-pantay sa lipunan. So, gayon pa man, kailangan pa rin talaga ng malaking pagsisikap mula sa pamahalaan, sa komunidad at lipunan upang matugunan ang mga isyong ito. Kaya nga sabi natin, di ba, yung word na inclusion, it always starts with I. Pero sa gitna ng word na inclusion, merong dalawang letter doon na us. So we need to include them. So inclusion is not all about me, not all about you, but it's all about us. So doon naman in connection doon sa ating tanong kung sabi natin kung meron bang gender stereotype, no? So meron pa rin naman talagang mga gender stereotype na umiiral. Kabilang na dito, of course, yung ating mga women with disability, dahil sa ating lipunan naman, may mga preconceived notions na tayo or pamantayan ukol sa kung ano man ang dapat at hindi dapat gawin ng isang babae. Ngayon, ginagawa natin yung GEDC, yung Gender Equality, Disability and Social Inclusion sa NCDA, at kumuha tayo ng framework para din mas magawa natin yung or may pakita din talaga natin that social inclusion should be there at kasali din yung mga babaeng may kapansanan, no? So yung mga madalas na mga idea na yan, nakatali din kasi yan sa aspeto tulad ng, of course, yung kagandahan, pagiging malakas, yung kakayahan na mapagsilbihan or magsilbing ina or asawa sa kanilang mga tahanan. So, para sa mga babaeng may kapansanan, ito rin ay maituturing natin na or maaaring magdulot ng karagdagang hamon dahil sila ay nakakaharap din naman talaga sa gender stereotype, kundi pati na rin sa stereotypes ukol din sa kanilang mga kapansanan because we have 10 types of disabilities, meron tayong apparent at non-apparent disabilities. So talagang merong mga ideyang hindi sila kaakit-akit o kaya hindi talaga nakakapagtaguyod ng sarili. So bagamat may mga pagsisikap ang gobyerno natin at iba't iba pang mga organisasyon na mapabuti ang kanilang kalagayan at ang kanilang mga kapansanan,
patuloy pa rin naman na meron talagang issue ng gender inequality at diskriminasyon sa mga babaeng may kapansanan. Pero nandito ang National Council on Disability Affairs, of course, ang PCW na katuwang ninyo para mabigyan ng oportunidad ang mga kapatid nating mga babaeng may kapansanan. Okay. Doc Mark, in comparison lang po through the years, mas lumiit po ba yung mga stereotypes, yung discrimination, bumaba po ba yung statistics compare nung mga ilang taon? Ay, opo, bumaba po yung ating pong estatistika dyan, no? Ngayon po nga, patuloy natin ginagawa yung ating mga advocacy campaign. Ngayon po, katatapos lang nung launching natin. Kasama natin kanina ang OIC Director na si Ma'am Nars kanina. Nandito siya sa ating opisina para makita yung ating advocacy campaign for the Women of Strength. Ito naman ay isang taon na activity natin with the NCDA para makita at matunghayan ang mga iba't ibang kwento ng mga persons with disabilities, especially the women with disabilities sa buong Pilipinas. Kaya masasabi ko na bumaba pa yung number ng stereotyping, at nakita naman natin when it comes to work opportunity, education, talagang namamayagpag ang mga kababaihan sa mga aspetong ito. Okay. Ngayon po, ano po ang tema at focus ng Women with Disabilities Day o WWD ngayong taon? Doc Mark? Ang tema natin ngayong taon po ay Kababaihang May Kapansanan, katuwang sa pag-angat sa bagong Pilipinas. So ito po ay nakaangkla pa rin, of course. Yes, yun pala yung topic namin ngayon. Yung theme nyo. Opo. Yes po. Dahil yung pong tema ng yung PCW na ginawa ng PCW, gumawa po kami ng sub-team para naman po sa ating mga women with disability, kung saan may mga series of events tayo na ikakandak para sa kanila. Okay. Opo, nabanggit nyo kanina, bago lang po ako sumunod dun sa susunod nating tanong na Doc Mark, nabanggit nyo lang kanina po yung apparent and non-apparent na parang disabilities. Gusto nyo po ba siyang i-elaborate pa po para sa ating mga ka-TNK po? Yes po. Meron po tayong 10 types of disabilities, no? So ito po yung physical. Yes. Opo. Yung physical, mental disability, psychosocial disability, meron tayong deaf or hard of hearing, visual, cancer, rare disease, learning disability, meron tayong intellectual disability, and last but not the least is yung visual disability natin or yung total blindness. So yung mga apparent disability, ito po yung mga disability natin na nakikita po ng ating pong naked eye. And yung non-apparent po, ito naman po yung mga hindi nakikita katulad ng mga ng mental disability, intellectual disability. So yun po yun. Marami pala. Oo, iba-iba po pala, no? Oo, Doc Mark, na-mention nyo yung cancer. Meron na palang ganun, na cancer disability. Ang cancer po ay kasali na rin po siya, no, sa ating pong 10 types of disability. Kaya po may medyo binibigay na rin natin ng kaalaman ng publiko na sana po yung mga meron pong mga ganito pong mga sakit ay considered na po na disability, at sana po magparehistro po sila sa mga local persons with disability affairs offices natin para po maitala sila sa ating pong talaan sa Philippine Registry for Persons with Disabilities. Ayun. Ano yung Doc Mark, dahil after nilang magkasakit, kapag naging survivor sila, ay meron na silang mga parang disabilities after ganun, or bakit po kaya siya na-consider as disability po? Well, eventually po kasi 'di ba ang cancer cell naman po natin talaga ay nandiyan naman po sa atin po sa ating pong sistema, and yun po according naman po sa ating pong sa DOH, they considered it as disability kasi nga po they survive naman natin doon sa kanilang cancer. Ganda po, marami tayong natututunan kay Sir Mark ngayon sa NCDA, no? Ang dami palang types of disabilities, no? And mabalik tayo, Doc Mark, doon sa Women with Disabilities Day na gagawin natin sa Monday, no? Sa March 31. Ano po yung mga programang maaaring gawin o i-organize po ng ating mga stakeholders na makikibahagi sa Women with Disabilities Day sa kanilang mga ahensya o sa kanilang mga nasasakupang lugar?
So, yung pong Women with Disability Day natin, isa po itong mahalagang okasyon na maaaring magsilbing pagkakataon upang maitaguyod po natin yung karapatan at kapakanan at empowerment ng mga kababaihang pong may kapansanan upang mas mapalakas pa natin yung kanilang boses at yung pagpapahalaga sa lipunan. So marami po yung mga programa at activities na maaari po nating gawin, especially yung mga kasamahan po natin at yung mga organisasyon, no? Una po dyan, pwede po tayong magkaroon ng mga seminar or forum ukol sa karapatan ng mga kababaihang may kapansanan. Maaari din po tayong magkaroon ng mga workshop sa pagpapalakas at empowerment, mga art exhibit or cultural events. Meron din tayong mga fun run at mga walk for a cause na kinakandak sa mga local government unit natin. Pwede rin po tayo magkaroon ng mga community outreach programs, awareness campaigns. Ito po yung isa sa ginagawa natin ngayon, yung social media advocacy, because we believe that social media is the new platform for information dissemination. Dahil nga po, mas marami atang oras na nakatutok talaga yung ating mga kasama sa kanilang mga cellphone para po makibalita rin kung ano talaga ang nangyayari, no, sa ating lipunan. So pwede rin tayong magkaroon ng mga panel discussion at mga talk katulad ng mga inspirational videos ng mga kababaihang may kapansanan at yung mga kwento po nila kung ano nang nangyayari sa kanila dahil sa mga challenges na kinakaharap nila, but they are still surviving for every day. And yun nga rin po, pwede tayong magkaroon ng mga inclusive sports festival. Pwede tayong mag-conduct ng ganito, and yung pagbibigay ng mga awards and recognition para naman sa pagtanggap ng mga achievements ng mga kababaihang may kapansanan, no? So isa rin na maganda po at pwede nating gawin is yung pagtataguyod ng mental health support program for them. Kasi napakahalaga po na meron silang mental health support, especially galing tayo sa pandemic, and at the same time marami tayong pinagdadaan ng challenges yung mga women with disability po natin. So ito po yung mga pwedeng i-organisa ng ating mga stakeholders. Pero yun nga po, sa Lunes, March 31, 2025, ikakandak naman natin yung ating pong Women with Disability Day sa Rizal Memorial Coliseum at magkakaroon po tayo ng mga forum, wellness for women with disability at inclusive adaptive sports naman. Nakapartner natin dito ang Philippine Sports Commission at iba't iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Actually, magkakaroon din tayo ng mental health forum, katubang syempre ang PCW nandito kayo, no, para magkaroon ng mga usapin patungkol sa mga babaeng may kapansanan. At napakarami pa. Actually, so sa 1,000 plus natin ng mga local government units, lahat po sila ngayon ay busy sa pagkandak ng celebration for the 21st Women with Disability Day celebration sa March 31, 2025. Ang daming pwedeng gawin para sa ating mga kababaihang may kapansanan at the same time para sa ating mga persons with disabilities, no. Ang dami po nating inclusive na mga activities na pwedeng gawin po para sa kanila para mas maramdaman talaga nila na tayo ay kasi yung theme natin ngayon po for Women's Month ay babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. No, ang gusto natin even no yung ating mga nasa marginalized sector, nararamdaman talaga nila kung ano ba yung mga ginagawa nating efforts dito sa national government agencies para doon sa taas po ng kamalayan nila tungkol sa mga karapatan nila at the same time para sa kanila din po talaga yung mga ginagawa natin. Sir Mark, Miss Sharon at mga ka-TNK na napakinggan po natin mula mismo kay Sir Mark kung ano nga po ba yung Women with Disabilities Day, saan ba ito nag-start, no? Paano ba ito nag-umpisa at ano nga po yung tema natin ngayong taon, na sobrang ganda po ng tema natin ngayong taon na babaeng may kapansanan, kababaihang may kapansanan, katuwang sa pag-angat sa bagong Pilipinas. Yes. Opo. At syempre, hindi pa tapos ang ating interview kay Doc Mark po, no? Opo. And nalaman nga rin po natin yung mga challenges, no? Nalaman natin na ang dami palang parts, ang dami palang types of disabilities po, no? Pero mamaya po, no? Pansamantala po muna nating puputulin ang ating talakayan. Maya-maya lamang po ay pag-uusapan naman po natin kung ano-ano ba yung mga pinaghahandaan at activities na pwedeng salihan ng ating mga ka-TNK in observance of the Women with Disabilities Day. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan matapos ang ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman
para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madahalaga. Bawat tungkulin at hangarin ng sambayanan para sa pagkamit ng bagong Pilipinas. More than 580 million pesos in budget allocation for the SBMA. And we're thankful to the President. SBMA is an active member and a part of the President's initiative of the Luzon Economic Corridor Economic Development Program. The SBMA has allotted several areas for the development and expansion of port facilities which can accommodate different type of ships for break bulk and bulk cargo. Also in the pipeline is a cruise ship terminal which will contribute in the increase of tourists inside the Freeport zone, which will contribute to the President's thrust to improve and increase the number of tourists for the country. Sa ilalim ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. ay namibigang diin ang halaga ng ekonomiyang pangkaunlaran ng karagatan, isang saligan para sa isang mas masaganang Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ngayon, ay umabot na ng mahigit 2,000 medical students ang nakatanggap ng scholarship sa CHED. And I think 300 of them are graduating this year. So we have increased the number of scholars every year. And we increased the budget also. And we're happy that next year, the budget for our medical scholarship will now reach 1 billion pesos. Dumami rin ang public universities na nagdagdag ng kurso ng medisina. One major achievement under this administration is we increased the number of medical schools in public universities from 8 when the Dr. Parasabayan law was passed to now 24, including 14 under the Marcos administration. 14 new medical schools in public universities were opened. Pinakamalaki at pinakamahabang ugat ng transportasyon sa bansa ang Maharlika Highway. Mahalaga ito para sa mabilis na daloy ng pag-unlad sa mga rehiyon. Kapag may kalamidad, mabilis ding na ipararating ang tulong. Kaya sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit doble pa ang ibinuhos na pondo para sa pagpapatibay nito. Note, we have provided a budget to upgrade 367 bridges and almost 1,600 kilometers of road along our country's longest thoroughfare, the Maharlika Highway from Luzon all the way to Mindanao. Sa bagong Pilipinas, mabilis ang aksyon para sa maayos na transportasyon. Ang Pilipinas ay sagana sa yamang tubig at sa ilalim ng lideratura ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay lalong isusulong ang potensyal ng industriya ng ating karagatan. I believe that it is time for us to make the maritime industry once again a top priority. We were able to launch the Vessel Traffic Management System. This is a technology wherein we can facilitate the efficient movement of ships in and out of the Subic Bay Freeport Zone. This is a 230 million port-related project. We are thankful to the national government for allowing us to utilize this budget to improve our vessel traffic management system. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Bakit nga ba mahalaga ang kalidad ng tubig sa isang tourist destination? Ang tubig ay kasing halaga rin ng pagkain. Kailangan natin tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salinlahi. Bilang tugon sa Pangulo, katuwang ang DOT TIESA sa pagsulong ng sustainable tourism sa bansa sa pamamagitan ng wastewater facilities. Akala nila tubig lang yan, ganito, pero hindi po. Napakalaki kasing bagay doon sa isang tourist destination na maging malinis po, magkaroon ng potable water
source. We're trying to replicate it to different tourist destination na magawa so that we can have a sustainable tourism and we can protect our environment moving forward. Isa si Julio Lopez, residente ng Sabang, sa direktang nakikinabang ngayon sa malinis na tubig sa isla. Kulang ang salita na maraming salamat po. Yung aming problema sa managdaang panahon sa ngayon ay 101% natugunan. Kaya maginhawa na aming buhay at ang bawat isa ay nakikinabang. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Okay, kayo pa rin po ay nakatutok sa ating programang Tinig ng Kababaihan. At kasama pa rin po natin ngayong hapon live via Zoom ang Chief of Information, Education and Communications Division ng National Council on Disability Affairs na si Mr. Mark Anthony Inocencio para sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ito po, i-mention ko lang Doc Mark, pwede po bang ibahagi ninyo yung mga ngayon pong mga privileges na e-enjoy na po ng ating mga persons with disabilities? Kung pwede po. Or meron ba yung kaibahan na pag babae ka, meron ka pang dagdag na privilege o yung mga ganun ba? May kaibahan ba or pantay-pantay silang lahat? Well, sa atin naman po gusto talaga natin yung equality, no? So pantay-pantay po talaga. So ito po ay na babae, lalaki, bata, basta po may kapansanan, matatanggap naman po natin yung ating pong mga pribilehiyo at yung base doon sa ating mga karapatan na nakaangkla po doon sa ating sa batas, no? So meron tayong pwede tayong makakuha ng 20% discount, yung 12% discount at 5% para naman doon sa mga commodities po na pwede nating i-purchase or na kailangan nating bilhin, especially yung mga pangangailangan natin sa medisina, mga bigas, gatas at transportasyon, yes, pwede natin itong mga ma-avail, no? So ito yung mga mangilan-ngilan sa mga pribilehiyo na pwede natin makuha. So idagdag ko lang din po siguro Miss Sharon and Miss Giselle, sana po ito po ay isang malawakang hiling para sa National Council on Disability Affairs. Sana po dun sa mga namimeki po ng mga person with disability ID, sana po wag po natin itong hayaan na mangyari at maganap. Dahil nga po, sana po yung mga karapatan at pribilehiyo na para sa mga persons with disabilities ay ibigay na po natin sa kanila. Yun nga po, minsan sinasabi ng ating ibang kasamahan, be careful what we wish for. So kung halimbawa wala po tayong disability at ini-enjoy po natin ang mga karapatan at pribilehiyo ito, baka po sana po ibigay na lang natin sa mga persons with disabilities. Okay. Doc Mark, additional pa follow-up question. Na-mention nyo po kanina na magpa-register sa NCDA ang mga PW. Elaborate. Parang yung tanong ni Sharon. Ang registration po natin, ang registration po natin talaga ay hindi po sa NCDA mismo natin yan ginagawa, no? Ito po ay ginagawa po natin sa mga persons with disability affairs offices po natin at ito po ay nasa mga local government units po natin. Ito po ay may mga persons with disability affairs officers po tayo na pwede pong tumulong po sa atin sa pag-process po ng mga IDs natin. Kailangan lang po natin of course yung mga application form, yung ating pong Philippine Registry Form for Persons with Disabilities, kung kailangan po at humingi po sila ng mga picture at yung pong Certificate of Disability kung saan nakasaad po yung limitasyon sa pagganap ng bagay o gawain ay tinuturing na regular ng isang taong walang kapansanan. At ito rin ay magmumula po sa isang lisensyadong doktor o specialista po. So ito po ay again makukuha po natin sa mga Persons with Disability Affairs Office or sa local Municipal Social Welfare and Development Office po natin.
Ayun. Salamat Sir Mark sa paglilinaw no, kung saan kukuhanin yung mga national IDs. Kanina po, Sir Mark, tinanong natin ang ating mga ka-TNK no, doon sa mga kung paano ba natin masisiguro ang aktibong pakikilahok at pantay na oportunidad para sa mga kababaihang may kapansanan. And sabi po ng ating mga ka-TNK, no, ito po ang mga say sa TNK Insights po. No, sabi ni Isabella Aguirre, as we work towards inclusivity as a norm instead of a rarity, it is important to create accessible spaces and systems. Accessibility audits must be conducted and women with disabilities must be included in discussions and given active roles in the implementations of programs for them. Ayun. At sabi naman po ni Jonalyn Lagmay, pagpapalawak ng kaalaman, inklusibong polisiya, edukasyon at trabaho, accessible na pasilidad, suporta at mga batas na nagpoprotekta sa karapatang ng mga taong may kapansanan. Sabi naman po ni Lucas Cruz, strict implementation of the Magna Carta of Women or RA 9710 at Magna Carta for Persons with Disabilities or RA 7277. Na-mention naman ni Minnie Fajardo, palakasin ang access sa edukasyon para sa mga batang babae at kababaihang may kapansanan sa pamamagitan ng scholarship, inclusive learning materials at adaptive technology. At sabi po ni Gwen Luna, masisiguro ang aktibong pakikilahok ng kababaihang may kapansanan sa pamamagitan ng accessible, gender-sensitive at inclusive na sexual at reproductive health services na tumutugon sa kanilang partikular na pangangailangan. Ayun, salamat po sa lahat ng nagbahagi ng kanilang insights para sa ating hashtag Say sa TNK Question for the Week. Okay, ang gaganda ng mga pa-insights ng ating mga ka-TNK. Miss Jessel, ano naman po ba ang masasabi ninyo, Sir Mark or Doc Mark, sa mga nabanggit na insights na yan upang masiguro ang aktibong pakikilahok at pantay na oportunidad para sa mga kababaihang may kapansanan? Tayo po dito sa National Council on Disability Affairs, katuwang nyo po kami. Kami po talaga ipinaglalaban natin ang mga karapatan ng ating mga kapatid na may kapansanan, lalong-lalo na ang mga kababaihang may kapansanan. Tungkol po doon sa access audit, tayo po ay nagkakandak na ngayon ng DCAP or yung Disability Compliance Audit and Planning, kung saan chinecheck po natin talaga kung ang mga establishmento, ang mga government agencies po ay nagko-comply doon sa mga batas base doon sa Magna Carta at iba pang mga polisiya at mga batas na nakapaloob sa mga persons with disabilities natin, no po. Doon naman po sa mga programa katulad po ng pagpapaigting ng mga batas, tayo rin po ay nakikipag-coordinate sa ating mga local persons with disability affairs offices at mga provincial persons with disability offices at mga regional committee at council ng disability affairs natin para po talaga mapag-usapan na yung pag-implement talaga ng Magna Carta for Persons with Disability ay magawa po sa kahit sa pinakadulo ng ating pong bansa, no? Isa rin po dito yung pong inclusion. Tayo po talaga katuwang ng ating pong 13 governing boards, ang DOLE, ang DICT, ang DSWD, ang Philippine Sports Commission, ang DOTR, DPWH at iba pang mga ahensya. Talaga pong pinapaigting po natin, lalong-lalo na yung sa karapatan at pribilehiyo po ng mga persons with disabilities. Makakaasa po kayo na ang National Council on Disability Affairs po ang mangunguna at mamumuno na ahensya sa pagpapaigting ng mga batas at programa para po sa ating mga persons with disabilities. Okay. Thank you, Sir Mark, no, sa inyong insights din, sa ating mga insights sa Say sa TNK. Para naman po sa aming last na question, no, Sir Mark, ano naman po ang mensahe nyo para sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayong Women with Disabilities Day, particularly po sa mga kababaihang may kapansanan? So una po sa lahat muna, dahil ito po yung huling question, no? Maraming salamat po sa inyo pong pag-imbita sa National Council on Disability Affairs para sa inyo pong programa, dahil malaking bagay po ito na maipakalat natin ang impormasyon para sa ating mga kapatid na mga babaeng may mga kapansanan. So in behalf of our Executive Director Ma'am Glenda Relova and our Deputy Executive Director Sir Dandy Victa, nagpapasalamat po kami sa inyo pong patuloy na pagsuporta. At ngayon po sa araw ng mga babaeng may kapansanan,
tayo po ay magsama-sama upang kilalanin at ipagdiwang ang lakas, galing at kagandahan ng mga babaeng may kapansanan sa ating lipunan. Isang araw ito ng pagpapahalaga hindi lamang sa kanilang tagumpay, kundi pati na rin sa mga pagsubok na kanilang nalampasan at patuloy nilang hinaharap. Ang mga babaeng may kapansanan ay may mga natatanging kakayahan at kontribusyon sa bawat aspeto ng buhay, especially sa ating mga pamilya, komunidad. Marami tayong may mga kapansanan sa edukasyon, even in the workplace, at marami pang iba. So, sa kabila ng mga hamon nito at mga hadlang, sila ay patuloy pa rin na nagpapakita ng tapang at determinasyon upang magtagumpay at maging inspirasyon sa iba. Ngunit higit pa rito, sila rin ay may karapatan sa pagpapagkakampantay-pantay sa oportunidad sa respeto at paggalang at of course yung kanilang dignity bilang isang tao. So kaya naman bilang bahagi ng komunidad, tayong lahat ay may responsibilidad na itaguyod ang kanilang mga karapatan. Sana po magsanib puwersa tayo upang maitaguyod pa natin ang isang inklusibo at makatarungang lipunan. Pasensya na, medyo talagang medyo maano yung aking advocacy for women. So sana ipakita natin na ang bawat babae, anuman ang kanilang kondisyon at may halaga, sila ay may halaga at may papel na ginagampanan sa ating bansa. So sa araw na ito, naway magsilbing paalaala sa atin ng tunay na lakas ng isang komunidad ay nakasalalay talaga sa equality, pagkakaisa at pagkakaroon ng malasakit sa bawat isa. So ang mga babaeng may kapansanan, hindi lamang sila biktima, kundi sila din ay mga leader, sila din ay mga inspirasyon at katuwang natin sa pagbuo ng isang makatarungan at progresibong lipunan. So maraming salamat po at nawa po ay magpatuloy at ituloy natin ang ating suporta sa pagtaguyod sa mga babaeng may kapansanan sa kanilang laban para sa pantay-pantay na pagkakataon at karapatan. Maraming salamat, Doc Mark. Thank you so much, Doc Mark. Sobrang ganda po ng mga sinabi nyo para sa ating mga babaeng may kapansanan, para sa ating mga persons with disabilities po. Ayan nga po ang tinig at nakasama nga po natin ngayong araw si Mr. Mark Anthony B. Inocencio, ang Chief of Information, Education and Communication Division ng NCDA. Okay, at mula po dito sa amin sa TNK, nakikiisa kami sa pagdiriwang ng Women with Disabilities Day at saludo kami sa lahat ng mga kababaihang may kapansanan dahil tunay nga na kayo ay katuwang sa pag-angat sa bagong Pilipinas. At syempre po sa lahat po ng mga kababaihang nasa marginalized sectors, nais po namin ipabatid muli na ang 2025 National Women's Month Celebration ay para po sa inyo. Sapagkat naniniwala po kami na ang bawat babae sa lahat ng sektor aangat ng bukas sa bagong Pilipinas. Kaya Happy National Women's Month po pa rin sa atin mga ka-TNK at Happy National Women's with Disabilities Day sa Monday. At ngayong week nga rin po ang Girl Child Week po, So ayan po, Happy National Women's Month po sa lahat ng mga kababaihan sa Pilipinas. Thank you ulit, Doc Mark. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga. Kaya sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit doble pa ang ibinuhos na pondo para sa pagpapatibay nito. Note, we have provided a budget to upgrade 367 bridges and almost 1,600 kilometers of road along our country's longest thoroughfare, the Maharlika Highway from Luzon all the way to Mindanao. Sa bagong Pilipinas, mabilis ang aksyon para sa maayos na transportasyon. Lahat ng tao ay may kakayahang magbago. Tayo mga Pilipino ay naniniwala sa pagbabago. Dito ay katuwang natin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang simbolo ng pag-asa bilang isang responsableng mamamayan sa ilalim ng isang bagong Pilipinas.
Sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagkaroon po ang Subic Bay Metropolitan Authority ng isang programa na tinatawag na Work Reintegration Program. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon na sila'y mapagbigyan ng trabaho dito sa Subic Bay Freeport Zone para makatulong sa kanilang pamilya pati sa kanilang pagbabago bilang isang members of the society. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. May mga kababayan tayong nangangarap mang ibang bansa para sa mas maginhawang buhay. Gaya na lang ni Rosini na isang dating nurse. Pero ngayon ay nasa agrikultura na sa tulong ng mga programa ng gobyerno. Dito po napatunayan ko na hindi na nga kailangan na mga ibang bansa dahil pwede ka naman po kumunlad. Yumaman actually dito po sa Pilipinas sa pamamagitan po ng agrikultura. Muna, ang nakuha ko po na training sa TESDA is Organic Agriculture Production NC2. And then, nag-training naman po ako ng Trainer's Methodology sa SFIST. And last March and June, nag-take naman po ako ng Agri-Crop Production NC2 and Agropreneurship. Sa bagong Pilipinas, posible na ang maginhawang buhay. Hindi na kailangang hanapin pa sa ibang bansa. Sa tulong ng mga programa ng gobyerno, maaaring umasenso ang buhay sa sariling bayan, basta't samahan ng sipag at diskarte. Ang bawat tagumpay ng Subic Bay Metropolitan Authority mula sa paggamit ng Subic Bay International Airport bilang gateway ng pambansang komersyo ay isang napakahalagang pamamaraan upang ating makamtan ang bagong Pilipinas. In terms of the employment generated, we are able to generate 50,000 workers related to logistics, shipping, and airport-related business. Right now, the Subic Bay International Airport is being utilized as a gateway for logistics business and for military use. But in addition to that, we are also a home to maintenance, repair, overhaul of corporate jets. And we have 4 locators engaged in aviation training. Ang patuloy na pag-unlad ng mga institusyong panghimpapawid ay ang maghatid sa atin tungo sa bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sabi nila, kapag maayos ang kalsada, maayos ang pamamahala. Ito ang pinatunayan ng Philippine Reclamation Authority sa pagbibigay suporta sa proyektong Cavitex Toll Expressway. Ladies and gentlemen, these flagship PPP projects are the results of a great deal of hard work, thorough planning, and collaborative efforts of the Philippine Reclamation Authority, the Cavitex Infrastructure Corporation, and of course, its principal company, the Metro Pacific Tollways Corporation. Ang mga motorista manggagaling sa north na papunta sa south ay maginhawa ng nakapaglalakbay. Yung produkto natin na magmumula sa magkabilaang bahagi ng Luzon ay malayang nakakarating sa kanilang paruunan upang maibigay ito, maibenta ito, maitinda ito sa mga presko pa ito, bagong ani. Ang Public Estate Authority Corporation na kasalukuyang namamahala sa Cavite Expressway ay subsidiary ng PRA. Magandang balita ito dahil ngayong madaragdagan na ang kita ng pamahalaan, mas dadami rin ang mga makabuluhang proyekto na mapakikinabangan ng taong bayan. Sa nagbagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong ng
Godvocates, ano na nga ba ang estado ni Juana ngayon? Pinapaalalahanan po ng PCW ang lahat ng sangay at tanggapan ng pamahalaan sa national at local levels na mag-submit po ng kanilang estado ni Juana report. Yung mga report po na ito ay isasubmit po natin sa paggawa ng estado ni Juana National Report po. Ang deadline of submission ay hanggang March 31 lang po, kaya kasabay po ito ng Women with Disabilities Day na ating pinag-usapan po ngayon. I-send nyo po ang inyong report sa pdpmed.monitoring@pcw.gov.ph. At para po sa iba pang detalye, basahin lamang po ang PCW Memorandum Circular na matatagpuan po sa PCW website na www.pcw.gov.ph. Muli, nais po naming pasalamatan ang naging panauhin po natin sa episode na to, si Sir Mark Anthony Inocencio, ang Chief of Information Education and Communications Division ng National Council on Disability Affairs. Okay, at nagpapasalamat din po tayo sa ating mga nakatuwang sa Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ng aming direktor na si Director General Fernando Dindo Amparo Sanga, at mga production personnel nakatuwang din po natin namin ngayon sa broadcast ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women, sa ang ating Management Committee at sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division. Nakasama natin dito sa studio at nakamonitor din po sa atin online and on air. At syempre po, maraming salamat, Ms. Sharon. Maraming salamat din, Ms. Jessel. At sa aking, syempre, yung ating co-host ngayon na si Miss Honey, ay see you soon also. Pero syempre, kahit si Miss Jessel, any one of them is by all means welcome. Salamat po. Salamat po sa ating mga ka-TNK. Paalam na po muna sa ating mga ka-TNK. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na episode ng Tinig ng Kababaihan.